Taong 2022 na magsimulang makita ang mga Caviteño ng malaking pagbabago sa lungsod ng Cavite. Sunod-sunod ang mga infrastructure and development projects, gayon din ang improvement sa mga programang pangkalusugan, pang-sports at pang-edukasyon. Ang mayamang kasaysayan ng lungsod ang nagbigay tito ng taguring, The Historic City by the Bay. Ang rehabilitation at redesigning ng makasaysayang Montan Hall na ngayon ay naging isang state-of-the-art facility ay patuloy na nagagamit sa mga malalakihang pagtitipon, lalo na sa mga sporting events locally and nationally. Ang rehabilitation at redevelopment ng Oval Field at Grandstand ay bahagi din ng mga naging matagumpay na proyekto sa lungsod. Muli itong naging kapaki-pakinabang, lalo na muling indaos sa Cavite City ang Regional Athletic Association Meet o RAAM noong taong 2023. Sunod-sunod din ng mga sport programs dahil sa mga infrastructure developments na ito. Junior MPBL Tournament, Baseball and Softball Cup, Interzone V-League at Cavite City Division Athletic Meet ay ilan lamang sa mga sporting events na natunghayan ng mga Caviteño. Naging buhay at aktibo muli ang Cavite City sa larangan ng pampalakasan. Ang rehabilitation ng Cavite City Public Market ang isa pa sa mga makabuluhang proyekto ng Cavite City Local Government. Dito ay isinaayos, nilinis at binigyan ng patubig at roofing ang City Public Market. Nagpalagay ng public toilets na naging lubos na kapaki-pakinabang sa market vendors at maging sa mga mamimili. Ang malinis at maayos na palengke ay sumisimbolo sa maayos at organisadong syudad. Kasama pa sa malalaki at groundbreaking infrastructure programs sa nagdaang 2 taon ay ang construction ng Unlad Pier at Unlad Amphitheater. Ang Unlad Pier ay magsisilbing daungan na magbubukas sa Cavite City, sa isla ng Corregidor at sa Metro Manila via sea transport. Habang ang Unlad Amphitheater naman ay patuloy na nagbibigay saya sa mga Caviteño kung saan nakakapanood ng libreng pelikula o pagtatanghal mula sa mga local and national artists. Ang patuloy na pag-unlad ng Cavite City ay nababakas din sa pag-angat ng kalidad ng healthcare system sa lungsod. Ilang taon nang lumipas ng walang maayos na programa at healthcare facilities ang mga Caviteño. Subalit sa 2 nagdaang taon ay sunod-sunod na ang healthcare facilities ang pinasiniyahan na makapagbibigay ng kalidad at libreng serbisyong pangkalusugan sa bawat Caviteño. Nariyan ang Medcare Health Center, ang bagong Cavite City Public Hospital, Mega Medcare Healthcare at iba pang mga programang pangkalusugan. Gaya na lamang ng libreng ambulance services, libre at kumpletong anti-rabies vaccine shots, taunang mega medical missions at marami pang healthcare benefits para sa mga senior citizens, cancer patients, dialysis patients at sa bawat residente ng lungsod. Ilan pa lamang ito sa mga programang pangkalusugan na patuloy na nag-aangat sa kalidad ng healthcare system sa Cavite City. Umaangat din ng Cavite City pagdating sa edukasyon. Focus ng local government ang kalidad ng edukasyon, lalong-lalo na ang kalagayan ng mga kabataang Caviteño. Mula sa launching ng activity workbook for daycare students, pamahagi ng school supplies, computers and learning materials, hanggang sa mga malalaking proyekto gaya ng pagtatayo ng mga bagong classrooms at learning facilities. Lahat ay nakasentro sa pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon sa lungsod. Tuloy-tuloy din ang mga programa para sa mga kabataan gaya ng Cavite City Youth Summit na sinimulan sa taong 2023 at mga patimpalak na layuning hasain at sanayin ang mga kabataan sa kanilang mga talento at kakayahan. Angat din ng Cavite City sa larangan ng turismo. Pinayabong, pinaunlad at muling ipinakilala sa nagdaang 2 taon ang mga historical sites at historical events na mayroon ang Cavite City. Kagaya na lamang ng ongoing rehabilitation ng Corregidor Island na isa sa pinakamakasaysayan lugar sa buong Pilipinas. Ang Fort San Felipe kung saan nagsimula ang Cavite Mutiny. At ang ilan pa sa mga mahahalagang historical markers na mayroon ang lungsod.
Ang muling pagbuhay ng sining sa lungsod ng Cavite ay pagbuhay din ng mayamang kultura at kasaysayan nito. Muling ipinakilala ang Teatro Caviteño na naghahandog sa mga Caviteño ng mga di malilimutang pagtatanghal. Nagkaroon din ng mga programang may layong muling buhayin ang dialektong Chabacano de Cavite. Ang muling pagpapanumbalik ng saya at sigla sa pagdiriwang ng taon ng Regatta Water Festival ay katibayan ng pagpapahalaga sa sining, kultura at tradisyon ng Cavite City. Ang selebrasyon ng Regatta Water Festival ay isa ring selebrasyon ng talento at kakayahan ng mga Caviteño at higit sa lahat ay pagkilala sa pagkatao ng bawat Caviteño. Ang pagtatangi sa mahal na birhen ng Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga ay isang dahilan din sa patuloy na pagyabong ng lungsod hindi lamang sa aspetong pangkultura kundi maging sa aspetong pangrelihiyon. Ang mas pinasaya at mas pinakulay na Paskong Navidad sa siyudad de Cavite ay isa rin sa maituturing na mahahalagang pagdiriwang at tunay na tatak Caviteño. Sa loob ng 20 taon, lumobo ang utang ng lungsod sa humigit kumulang 270 million pesos. Sa nagdaang 2 taon, mabilis itong nabayaran at ngayon ang lungsod ng Cavite ay debt-free city na. Dahil sa sunod-sunod na mga pagbabagong ito, hinirang ang Cavite City bilang most improved city ng DILG. Kinilala naman ang punong lungsod na si Honorable Denver Reyes Chua bilang top performing mayor ng bansa. Ang tuloy-tuloy ng mga pagbabago sa loob lamang ng 2 taon ay patunay na ang mga serbisyong publiko sa lungsod ay de kalidad. Serbisyong nararapat para sa bawat Caviteño. Tiyak na higit pang mas malayo ang mararating ng Cavite City sa mga susunod pang taon. Siyudad na magigiting, lungsod na may mayamang tradisyon at kultura, siyudad na masaya at makulay. Cavite City, patuloy na aangat at patuloy pang uunlad.